Hello people! Welcome and welcome back to our channel. At ayan na nga mga cravings. For today's video ay gagawa nga tayo ng buko turon. At uunahin na nga rin ilagay sa ating kawali ang 2.5 cups ng water. Diyan natin kasi tutunawin ang ating, ayan, 2 packs ng 2 sachet ng ating powdered milk. Ayan, any brand will do mga cravings. Pero dito sa ating recipe, ang ginamit ko ay birch tree powdered milk. So, ayan. Hahaluin lang natin siya hanggang sa matunaw ang ating powdered milk. Sa point na ito mga cravings ay huwag nyo munang iti-turn on ang heat. Tapos pag tunaw na, ilalagay natin ang 3/4 cup ng cornstarch. Ayan. Bali yung ginamit ko diyang cup kasi is half cup. So, isang cup nun at saka half. Kaya 3/4 cup. Tapos ngayon, tutunawin na natin ang cornstarch. Pag tinunaw nyo to, make sure na hindi muna naka-on ang inyong stove. Kailangan tunaw lahat muna yan bago natin i-on dahil mabilis lang maluto yung cornstarch. So, haluin lang natin at make sure na tunaw na. Saka ilalagay natin ang 1 can ng condensed milk. Kahit anong brand ng condensed milk pwede. Sa ginamit ko dito sa recipe na to ay ang Jersey condensed milk. So, ayan. Isang buong lata yung lalagay natin yung laman. Condensed creamer. Ayan. So, sinimot-simot na nga ng lola nyo. Ganyan. Tapos, hahaluin natin yan. Ito ay pwedeng pang negosyo at mabili talaga to. Lalo na pang merienda. Haluin lang mabuti. Kailangan naka-blend siyang mabuti dun sa tubig at saka sa gatas na nakalagay. Kailangan talagang mix na mix ang ating mixture. Ganon. Haluin lang ng haluin yan. Cravings. Tapos pagka natatansya nyo ng nakahalo na mabuti yung ating mga mixture, ilalagay na natin ang buko. So ito ay ang binili lang natin ganyan, yung pang salad na buko. Ilalagay natin siyang ganyan. Hindi natin ilalagay yung sabaw, yan lang mismo buko, mga cravings, yung siyang ganyan, na shredded siya na ganyan. Tapos hahaluin lang natin siya uli. Ngayon pagka nahalo na siyang ganyan, iyan na natin. I-on na natin ang stove. Tapos, continue stirring lang mga cravings. Ayan, stir nyo lang hanggang sa lumapot na siya. Ganon. Palalaputin lang natin siya ng malapot. Para, ito kasi yung i-filling natin sa ating spring rolls. Meron din tayo ditong kasama sa ingredients natin. Ay, ang pagbabalutan natin ang tawag dito, balot ng turon. Wrapper. Lumpia wrapper pala. Ganon. So, ayan. Haluin lang ng haluin yan. Hinihingal pa nga ng konti ang lola niya. Haluin nyo lang hanggang sa, ayan, sa point na ito mga cravings ay medyo makapal na yung mixture natin. Ayan. Kasi kumukulo na siya ng konti. Haluin lang nyo hanggang maging buo na. Para ng consistency ng maha. Maha blanca, ganun mga cravings. Ayan, ganyan lang. Talagang mabili nga ito mga cravings at masarap. Ang costing nga nito mga cravings ay depende na lang kung saang lugar kayo nandun. Siyempre, ibabase nyo dun kung ilan yung nagastos nyo. Saka dun nyo na lang ipepresyohan, gano'n. Pero mabili ito mga cravings at patok na patok ito pang negosyo, lalo na sa mga stay-at-home mommy. Tindan nyo lang ito sa mga kapitbahay, gano'n kung maraming bahayan o maraming kayong kapitbahay. Then perfect ito pang merienda. Kung nagsasawa na sila sa toron, sa banana cue, gano'n, sa kamote, pwede nyo itong itry ang buko roll natin. Buko turon, gano'n. So, ayan, haluin nyo lang hanggang ma-achieve natin yung consistency na ganyan. Consistency, gano'n. Kabulol na naman ang lola nyo. Pagka ganyan na siya kalapot, okay na yan. Turn off the heat na dahil masusunog yung ilalim. So, ito na siya mga cravings. Ganyan na siya, oh. Ganyan siya kakapal. Ayan, yung hindi na siya tatagas sa ating lumpia wrapper. Ayan. So, sa point na to, ipalamigin nyo lang ng konti. Tapos, pag medyo malamig na, ipe-prepare na natin ang ating pang-sealed sa lumpia wrapper. Ayan. 1 tablespoon lang ng cornstarch. Tunawin lang din natin sa tubig. Yung gaano kadaming tubig, itansyahin nyo na lang. Yan yung ipang-sealed natin sa ating lumpia wrapper. So, ito na ang ating lumpia wrapper, pero hindi lumpia wrapper, pang turon wrapper yung nabili ni Jowa sa palengke. So, hinati ko siyang ganyan para mas pantay-pantay yung ating pagkakabalot sa ating buko roll. So, hihimayin pa natin yan. At ayan na, nahimay na siyang isa-isa. Ito na siya ganon. Diba yan? Ito na siya ngayon, ganon. Tapos, ayan, dyan natin siya ilalagay. So, ayan na yung ating pang-sealed. Pag gaganyanin nyo lang siya mga cravings, pagkatalikod yung dalawang yon,
para maging pantay-pantay yung sukat ng ating mga buko turon. Ganyan. So, ayan. Ilalagay na natin siyang ganyan. Tansyahin nyo na lang din kung gano'ng kalaki, kung magkano nyo ibebenta. Siyempre, kung mas malaki, mas mahal nyo ibebenta kasi maraming laman. Saka masarap to mga kiwi, saktong-sakto lang yung tamis saka yung linamnam. So, ayun na, isasara lang natin yung mga gilid. Make sure na nag-wash kayo ng hands bago gawin to. So, ayun, malinis naman yung kamay ko din mga kiwi dahil talaga namang nilinis kong mabuti yan. At dahil ipipirito naman natin to, dadaan naman niya sa mantika. Lahat ng bacteria at virus naman yung mamatay na. So, ayan. Ilagay na natin uli ang buko roll. Ayan, ang buko roll, ang ating bukong mixture. Ayan, depende sa laki na lang talaga. Kayo nang bahala kung gaano kadami ilalagay nyo ng cravings. Diskartehan nyo na kung gusto nyo mas marami pero konti ang laman, pwede rin, mas mura nyo maibebenta. Pero ito, sa amin kasi ganito lang kalaki, okay na. So, ayan. Pwede na itong ibenta ng 7 pesos, ganon. 7 to 8 pesos, depende nga sa costing kung magkano kamahal yung binili yung mga ingredients. So, meron na tayo ditong mainit na kawali, nilagyan ng mantika. At nung mainit na yung mantika, lalagyan natin ng 1 tablespoon ng white sugar. Tapos, kaya natin siya ipipirito. Ayan na, lalagyan na natin yung mga buko turon. So, ayan. Siyempre, malaki pa yung marami pang space. So, pupunuin na lang natin. Kasi hindi naman maselan itong buko turon natin. Kahit magkakadikit sila, mabilis lang siyang maluto. Kasi luto naman na yung loob niya, yung feeling sa loob. So, ayan. Kung gusto nyo mas mura, ontian nyo na lang yung laman ng loob niya. Gawin yung tagli 5 piso, gano'n. Pero, sakto lang yung tagsa 7 pesos na benta dito. Kasi masarap siya mga cravings. Ayan. Ang linamnam at talagang creamy and milky. Ang lasa ng bukong natin palaman. So, ayan, ganyan na nga siya mga cravings. Ibabaligtarin lang natin hanggang maluto na siya lahat. Ayan, yun yung magpapalutong din dyan mga cravings, yung natutunaw na asukal na yun. Didikit kasi siya sa ating buko turon. So, ayan. Lalong lulutong. Pagka rin yung prito lahat yan, hindi pwede nang itinda. For the go na ang ating buko turon. At talagang mabiling-mabili ito mga cravings dahil nga kakaiba siya compare sa mga turon lang basta iyan. Diba? Perfect! At ito na nga, finished product. At perfect nga ang lutong nito mga cravings, crunchy on the outside at creamy on the inside. Talagang masarap! At hanggang dito na nga mga cravings. Salamat sa panonood. Hanggang sa susunod. Like and subscribe!